Muryot na nga yung isa sa mga kambal nung nasa Igorot Stone Kingdom kami, kaya umuwi na nga muna kami. Nakatulog na nga ang mga bata pagka-uwi namin, kaya nag-we time na nga muna ulit kami ng Daddy V. Tinanong niya nga pala ako kung saan ko nga gustong pumunta, ay sinagot ko siya, gusto ko nga pumunta sa Japan. At dahil wala nga kaming pamasahe papunta muna sa Japan, ay dito na nga muna kami magpupunta. Dito nga lang yan sa may Mirador Heritage and Eco Spiritually Park. Madalas ko nga nakikita sa newsfeed ko itong pasyalan na ito kapag may mga friends nga akong nagpupunta sa Baguio. Kaya kung gusto nyo nga kumain ng Mulberry ay kung gusto nyo nga ma-feel ang Japan dito sa Baguio ay magpunta na rin kayo dito. At eto na nga yung pinipilahan nilang Mirador Peace Memorial. At kung mapapansin nyo nga dito ay tanaw na tanaw mo nga ang ganda ng Baguio. Sa mga oras kang ito ay maliwanag at maaliwalas pa nga, pero mayat maya ay bigla na nga itong nabalot ng makapal na hamog. At sinasabi ko naman sa inyo, hindi nga kayo po pwedeng umalis sa pasyalang ito nang hindi nga nakakapagpa-picture sa spot na yun. Alas 4 pa nga lang ng hapon ng mga oras na ito, pero nagmumukhang alas 5 na mag-aalas sa isa nga dahil sa kapal nga ng hamog. Pero sa kabila nga ng makapal na hamog ay eto nga ang mga turistang ayaw magpatinag na matyagangang pumipila para makapagpa-picture sa spot na yun. Very Instagrammable nga din naman kasi yung lugar, mga bes. Madami nga din talaga ang nagpupunta dito. Meron nga yung mga magjowa at meron din naman nga yung mga magpapamilya. At nung medyo nakaramdam na nga kami ng ambon at ulan ay bumalik na kami sa sasakyan dahil nga sa may pupuntahan pa ulit kami. At oo, kung makikita nyo nga dito sa video ay umuulan na at heto naman na yung papunta na nga kami sa may right part. Nagtaka pa nga kami bakit medyo traffic nga. Yun pala ay meron ngang na-aksidente ditong motor. Kaya kapag ganito ngang maulan ay ugaliing magdoble ingat ng mga motorista dahil nga sa madulas ang daan. Mga bandang 6:30 na nga ito ng gabi nang makarating nga kami dito sa may right part. Pinilit ko nga talaga si Daddy V na pumunta nga kami dito dahil nga sa nakita ko sa Facebook ay may pailaw na nga dito. Tama, at nag-uumpisa nga ang pailaw nila dito tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng gabi every Friday, Saturday at Sunday. Maganda nga sana kung naisama pa namin doon ang kambal at tsak nga na mag-e-enjoy sila, kaso nga ay medyo hindi na maganda ang pakiramdam nila kaya naiwan na lamang sila. Babawi na lang kami kapag nga nakabalik ulit kami dito sa Baguio sa December dahil hindi naman iisa nga ang araw. Pagkagaling nga namin sa may right park ay dumiretso na nga kami dito sa may SM Baguio para na nga rin kumain. Dito na nga namin naisipang kumain sa may food court at grabe, napakarami ng tao pagdating nga namin dito. At totoo nga ba yung sabi-sabi nila na hindi nga daw nag-e-aircon ng SM Baguio? Kasi pagkatapos ko nga kumain ay grabe, tagaktak nga dito ang pawis ko. Gaano nga ba katotoo na hindi nga talaga nag-e-aircon or gumagamit nga ng aircon ng SM Baguio? Paki-comment nyo naman po dito. At sa mga pagkakataong ito nga ay may nakakilala pa sa atin kaya hayan nga't nagpa-picture siya sa akin. At kinaw magahan naman, eto na nga yung araw na uuwi na kami ay sumaglit nga kami dito nga sa may strawberry farm. Natuluyan na nga nilagnat ang kambal kaya kami na nga lang tatlo ng Daddy Bean at ang Baby Aji ang nagpunta nga dito. Kakain na nga rin pala kasi ang Baby Aji kaya naisipan ko nga bumili nga ng fresh strawberries na siyang ipapakain ko nga sa kanya. Alas 12 na nga ng tanghali na makarating kami dito kaya kung makikita nyo ay tirik na nga si Haring Araw. Pagkadating nga namin dito ay agad kong inaya si Daddy Bean na maghanap nga muna siya ng makakainan namin. Halos wala nga kami nakitang restaurant na nag-offer nga ng rice meal dito kaya eto na nga mga nagtitinda sa gilid-gilid ang pinuntahan namin. At kahit tirik na nga si Haring Araw ay madami pa nga rin ang nagpapapicture sa giant strawberry dito. At sa paghahanap nga namin ng makakainan namin ni Daddy Bean ay heto nga ang shawarma rice ang nakita namin. Ibang level na nga din kasi talaga yung gutom na naramdaman namin dito kaya nga yung kanin na nga lang din ang hinanap namin. At sa halagang 80 pesos ay meron na nga kaming shawarma rice. Dito na nga lang kami kumain sa tabi nila mismo kaya natuwa nga ako kay kuya kasi nga nagbibigay siya ng dagdag sa pagkain namin. Nang makakain na nga kami ng Daddy Bean ay naghanap na nga kami ng mga pwede nga maipangpasalubong. At kung pasalubong nga lang naman ang pag-uusapan ay marami kang pagpipilian dito. At ang plano nga pala namin ng Daddy Bean ay mamimitas nga sana talaga kami ng strawberry pagdating nga namin dito. Kaso dahil sa sobrang init na nga at may dala pa nga kaming baby, sabi ko kay Daddy Bean ay sa susunod na nga lang kako. At dito na nga lang kami bumili ng mga strawberry. Medyo nag-aalangan nga kaming bumili ng Daddy Bean dahil baka nga makapili kami at makabili nga kami ng pagkaasim-asim ng strawberry. Mabuti na nga lamang at nagbigay si ate ng tag-isa naming free taste si Daddy Bean kaya hayan nga tagpabudol na nga kami. In fairness nga naman dito sa pinatikim sa amin ni ate at hindi nga talaga siya maasim. May konting asim pero very light lang, unlike ng last time na kumain ako ng strawberry ay abay pagkaasim-asim para na nga itong sampalo. Tapos sa ibang shop ay bumili ulit nga kami ng strawberry pero nga yun namang medyo malalaki. Meron lang din naman kasing nagpabili sa akin nga neto. At nang mga bandang alauna na nga ay bumalik na nga kami sa may sasakyan pero saglit nga lang at kakain nga muna kami ng strawberry ice cream. Kung hindi ko nga pinalagpas ang strawberry taho ay aba syempre pati dapat nga itong strawberry ice cream ay dapat nga ring matikman ko. Nagugulat-gulat nga din lang ako sa presyo ng ice
ice cream na ito dahil sa Isabela ang ice cream nga doon ay mag-uumpisa ka nga lamang sa 5 pesos. At kung tatanungin nyo kung magkano nga itong strawberry ice cream na nabili ko ay nasa 70 pesos nga ang presyo nito. Hindi ka na din naman malulugi nga sa 70 pesos mo dahil nga sa sobrang sarap ka talaga ng ice cream nila dito. Oh, ayan, syempre dapat pati nga rin ng Daddy Vin ay kakain nga rin ng ice cream. At grabe, napakasarap talaga nga ng strawberry ice cream nila dito. Tsak na susunod nga na balik ko dito sa Baguio ay kakain ulit ako ng strawberry ice cream nila. Nakatulog na nga din pala ang baby Aji sa mga oras na ito at nag-empake na nga rin pala kami ng gamit namin pa uwi. November 5 nga nung na-shoot ko itong video mo ito at eto na nga yung huling araw namin sa Baguio dahil uuwi na nga kami ng Isabela. Via kaya pa nga pala yung dadaanan namin at 4:30 na nga ng hapon nung umalis kami dito sa Baguio at nang nakarating na nga kami sa Isabela ay mga alas 10 na ngayon ng gabi. At kung nakaabot ka nga sa dulong to ng video ko ay gusto ko nga magpasalamat sa iyo dahil nga sa suportang ipinapakita mo sa pag-vlog ko. Hanggang sa susunod nga na travel serye ko. Bye on!